Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po. Ngayon po ay 6 ng Hunyo 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:37 ng umaga. 6:37 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa itong faculty members ng UP College of Law ay naghayag na sila ay nababahala sa dismissal na panukala ng Senado. Yan nga i-dismiss yung impeachment ni Sara. At yan ay, ang author ata niyan ay si Bato de la Rosa na tinalakay ko na kahapon. Ngayon ito ay parang continuation lang kasi nga bihira po nang maghayag ang faculty members ng UP College of Law. Bihira po yan. At ang pagkaintindi ko ay lahat sila o overwhelming na sinasalungat nila yung panukala ni Bato de la Rosa. Opo. Yan po ang tatalakayin natin ngayon. At ginugol ko nga kung ilan itong faculty members ng UP College of Law. Nasa 66 pala ito, 66 full-time members. Of course, may mga part-time din dyan. Ay full-time members is 66 at 70% noong full-time members may mga doktoral po pala ito. Doktor ay grabe po ito. Opo. Hindi lang sila ordinaryo na abogado o pasado sa pagkaabogasya, kung hindi may masteral yan, tapos susunod pa dyan ay doktoral. At alam nyo po, kasi ako, kumuha din ako ng ng masteral sa sa TUP, yung dating pikat. TUP ba yun? Technological University of the Philippines, yung dating pikat, yung naandyan sa San Marcelino, corner Ayala Boulevard. Malapit sa Adamson, malapit din sa Philippine Normal College. Malapit din sa Top Avenue, dyan sa May Lunita. Dyan ako kumuha ng masteral ng itong Master of Engineering, Electrical Power ang kinuha ko, power. Ngayon ay ito, napag-alaman ko kasi halos lahat ng mga nagtuturo po sa college, nire-require na nila ang masteral po eh. Opo, kahit nasa engineering po, nire-require. Naka-eskwela ko pa nga yung namin noon yung assistant dean sa Piati noon, ay parang hindi siya tumatanda. Hindi ko naman napagka-eskwela, pero yung nauna kasi ako sa kanya nagmasteral. Kilala mo ba kanya ito? Sabi nung kasi nga ay nagkakakuan kami sa sa yung RITC yung building, lahat doon masteral doon eh. Civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering. Oo, kako din namin yan noon. O ayan, kumukuha ng masteral, sabing ganon. Yung room na babakantihan namin, sila naman ang papalit. O parang hindi kako tumatanda. Si Engineer Villanueva.
Yun ano, at napag-alaman ko, itong mga dito sa UP, kuan ito hindi lang kasi nagdudoktoral ito sa Pilipinas kung hindi sa ibang bansa. Halos lahat dyan sa kanila. Opo, at sila ay pinapaaral po. Full scholar po yan. O baka nung kumukuha pa ng abogasya yan, ay scholar na yan. Mga scholar po ito, mga bar top notcher po ito. O kaya mga nagtatrabaho din sa review center. Opo, ay isishare ko lang po kasi ako nagturo po ako ng ng engineering din sa Zambales. Ay 6 na taon ako nagturo doon. Ngayon, yung 3 beses mo lang ituro yung isang subject. Katulad yan ay mechanical din ako electrical din ako. Ay yung hindi ko naintindihan dati, pag itinuro mo na ng 3 beses, ay kabisado mo na yan. Opo, pag ikaw ay nagturo. Opo, kabisado mo na. Pag 3 beses mo na naituro yan. Yung isang subject na yan. Kaya nga ito, tiwala ako dito sa faculty members ng UP na tama ang sinasabi nila na sila ay nababahala. Una, doon sa ininterpret kasi ng ng mga senador yung forthwith. Ininterpret nila ay, 4 na buwan nilang dinili, hindi ba? Nakakabahala talaga At sinabi ko nga kahapon, sa paggawa po ng batas, ay lahat ng salita na naandun may pinanggalingan yan. Kaya isinulat yung forthwith na yan, baka 2,000 years ago, nung panahon pa ng mga Romans. Sa Romans may impeachment na pati nga senador, kaya nilang i-impeach kasama nilang senador, kaya nilang patalsikin yan doon sa batas ng Romans. At malamang doon yan, dinidribble na siguro yan. 1 taon siguro bago desisyonan. Ay hindi. Kaya nga ang ginawa siguro doon sa impeachment, na kinopya naman natin siguro yan sa Amerika, kasi ang Amerika, more than 200 years lang ang gobyerno nila Ay tayo ata, wala pang 100 years Kaya bata pa. Bata pa po ang ating gobyerno. Kaya ganyan, pwede pang lokohin, hindi ba? Pero kung babalikan nyo po ang kasaysayan, lahat po ng nakasulat sa batas, may pinanggalingan yan. Kaya isinulat po ang forthwith or immediately proceed o without delay, ay siguro nga dinidili nung iba. At yan na nga ang nangyayari ngayon, dinidili nila. Kaya nababahala na ang UP College of Law, yung mga faculty, yung mga nagtuturo po doon, na halos lahat po dyan ay sinasabi ko na may mga doktoral pala yan. Opo, ay sabihin ko na sa inyo, kung ordinary ka lang na tao, hindi ka magapag-doktoral sa ibang bansa. Mahal po yan Opo, at kahit na nga dito sa Pilipinas ay ang hirap din po. Opo. Ay doon nga lang sa masteral namin kaya yung masteral na kinuha ko, halos walang nakakagraduate. Academically, nakakagraduate kami. Pero mayroon kami nung thesis, nagagawa ka ng thesis, madali lang gawin yun. Pero kailangan mayroon kang kukunin na 3 professional electrical engineer na mayroon ding masteral o doktoral. Ay saan ka kukuha niyan? Hindi ba? Na magiging advisor mo, 3 na magiging advisor mo habang sinusulat mo yung thesis. Ay umaangal na kami, ay wala ngang nakakagraduate Ngayon, pinalitan nila yung ng kurso
ginawa nilang Master of Engineering na lang. Wala ng thesis, pero may additional na 6 units. Ganun. Pero hindi na rin ako kumuha. Ngayon, ay ang sabi nung nagtuturo sa amin, na nagtuturo din sa Lasal, ay sa Lasal nga kanya grabe Bakit sir? Sabi namin, ay yung advisor mo, hindi pwede na pipitsugin, sabi niya. Hindi pwede na galing ng Pilipinas. Kailangan din nagmasteral sa ibang bansa o nagdoktoral sa ibang bansa. Ay saan ka kukuha niyan? Babayaran mo yung yung mga nagdoktoral sa ibang bansa para maging advisor mo. Ay, kaya nga halos wala nakaka-graduate po Ngayon ay ito nga sinabi ko lang na ito mga faculty members, kasi naging faculty members din po ako Wala pong pira dyan. Wala. Yan ay mga talagang hilig-hilig lang po kasi yan Ako, mahilig din ako magturo Hilig-hilig yan. Mahilig talaga sila magturo. Pero wala talagang pira dyan. Yung mga faculty po kung minsan nga kami na ang bumibili ng tsook Pag nauubusan ng tsook nauubusan ng supply, at kung minsan walang kulay, ay ako, pag nag-lecture ako, kinukulayan ko talaga bumibili ako ng tsook na may kulay. Ay sarili ko ng bulsa yun. Kasi mas magandang ipaliwanag kung may kulay Ngayon, ay ito nga ay pagtiwalaan natin sila ito. Opo, kasi nga ay hindi naman sila mga politiko Ang hilig nila ay magturo. Serbisyo publiko, hindi ba? Kasi nga wala ngang pera dyan nung nagtuturo nga ako ang batian namin, yung mga faculty members, pag nagbabatian kami, pag nagkakasalubong kami sa koridor o sa kung saan man yan, nagkwikwentuhan kami, ay, kumusta na? Sabing ganun. Kumusta na? Ano ng buhay? Ay, ito, kanya, hindi makapagpatayo ng bahay. Sabi nila kasi nga walang pira hindi talaga makapagpatayo ng bahay. Ay, kaya nga yung iba umaalis. Ako, after 6 years, nag-abroad ulit ako Kasi, inoperan ako ng $1,500. Pwede na kako yan. Yun na. Umalis na ako. Nag-Saudi ulit ako as a designer naman. Ngayon ay, ito nga tama itong hayag ng faculty members ng UP College of Law. Ay sige, labanan ni Bato de la Rosa yan. Labanan niya yan. Palagay ko hindi At saka hindi naman siya pumirma Draft resolution lang yon. At saka ano ang ilalaban ng isang resolution sa konstitusyon? Resolution lang po yan. Wala pang pirma. Pero nga, ganyan po talaga ang propaganda Ganyan palalakihin nila ang issue, ganyan. At ang issue nila ay wala ng time, sabi nila. Ay, sino ba ang nag-dribble dyan, hindi ba? Wala ng time, sabi nila. Dalawa po yung reason nila Ano pa yung isa? Nakalimutan kong isulat Walang time at saka mamaya makakuha ko yan yung hindi itawid. Ayan pala sinulat ko dyan, wala ng oras at saka hindi pwedeng itawid. Ay, bakit hindi pwedeng itawid yan na nagsusuldo naman kayo, hindi ba? Putol ba ang suldo nyo? Hindi naman At sinabi na ng magagaling na mga abogado, sabi nila, na ang batas natin ay nakapattern sa US. Sa US, tumatawid po. 4 yung sinabi nila Isa na yun si Bill Clinton, tumawid daw yun. Tumawid.
ay sa atin, ang sabi nila, hindi raw pwedeng itawid yung 19th Congress sa 20th Congress. Ay, bakit hindi pwedeng itawid yan? Oh, ay kaso po yan, hindi naman bill yan o hindi yung panukalang batas na kung minsan natatalo na yung congressman o yung senador na author o naglalakad, ay wala nang maglalakad. Pero yung iba, naipapasa pa rin eh. Kaya pwede pa rin itawid yan. Ay ito, hindi naman bill of kwan yan eh, kung ano ba yan eh. Kaso po ito, kaya nga kayo ay temporarily ang assemble nyo o i-convene nyo ang sarili nyo, ang Senado, i-convene as quasi-judicial body. Oh, judicial, kahit na hindi kayo mga huwis, kahit hindi kayo mga attorney, judicial na kayo, quasi-judicial body. Uhusgahan nyo yan. Oh, mandato po yan. Ang sabi ng ibang kwan, hindi nyo pwedeng iwasan yan. Mandato nyo yan. Oh, yan ang trabaho nyo. Oh, ang babaw kasi sabi ng mga faculty members ng rason na wala ng oras, wala ng panahon. Oh, at saka, hindi raw pwedeng itawid. Pambira na. No? Saan kayo kukuha ng rason dyan na hindi pwedeng itawid? Ang babaw talaga. At bago po ako magtuloy-tuloy po ay nais ko lang pasalamatan yung itong mga sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat, si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Cumpio, si Joey Valenzuela. Third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romil Solier, Padua Lloyd Trabier, Andres Sanario, Juna Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Osila Birniabot, Andy Gimpaw, User GH, Archie Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midaina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Laguinyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User Kiki, User XQ, Nilson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Gasly, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Mo Obreak, Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Nag-comment pala si Concepcion Barsi kahapon. Ang sabi niya ay tama yung sinabi ko kahapon. At natutuwa siya dahil nagsishare ako ng Word of God. Ayan po salamat po sa comment nyo, Concepcion Barsi. Yung kasi mga dati hindi ko sinasagutan yung mga marami rin nagko-comment katulad ni Diyos Salan noon, hindi ko sinasagutan sino pa yung isa? Si Al Ulal noon, hindi ko sinasagutan kasi sa akin ang pakay ko lang ay i-share yung Word of God binabaliwala ko yung mga nagsasagot noon at may mga nagsasagot din ng mga baser noon. Pero ngayon wala na kasi nga ay hindi ko naman sila nilalabanan Nagsishare lang ako ng Word of God. At ito nga po isishare ko po ito At tama po yung ginagawa ng faculty member ng College of UP dyan sa Diliman yan Opo. Tama po yan. Kasi nga ito, isishare ko sa inyo Ephesians 5:11, take no part in the unfruitful
works of darkness. Ayan po, huwag daw tayong makiparte o huwag tayong makiisa o take no part or have no communion with the unfruitful works of darkness or evil. Sa iba kasi evil yan eh. Yang corruption, evil po yan eh. O, huwag tayong makipag-participate yan. But rather, ang nakasulat po dito, but instead, expose them. Ayan po, Biblia po ang nagsasabi niyan. Papaano natin labanan ang korupsyon? At yan po ang number 1 na problema natin ngayon. Kaya maraming mahihirap eh. Hindi ba? Napupunta lang ang pira sa iisang tao, hindi ba? O sa mga politiko. Tapos, ibabayad lang doon sa mga attorney. Hindi ba? 2 million ata eh, o 1.5 million per month ang bayad ngayon ni Sara Duterte doon kay Kaufman. Ay saan kukuha yan? Adi doon sa mga kinulimbat nila, hindi ba? Lugi ang Pilipinas dyan. Oh. Saan nagbabayad ba ng tax si Kaufman? Adi doon sa sa ibang bansa Oh, isusulat na yun. Ito ang income ko. 1.5 million per month. Ayan po, hindi ba? I-expose po natin yan. At hindi lang yan. Yung mga kayamanan dito sa Pilipinas, dinadala po sa ibang bansa. Samantalang tayo, ang patakaran po ng Pilipinas o ng gobyernong Pilipinas ay yung mga investor, hinihikayat natin sila na mag-invest. Yung mga businessman, ay sila naman dinadala nila sa ibang bansa. Ay sa bagay, ay may utak kasi yan eh. O alam nila na kung napatalsik sila, hindi ba? Alam nila na kung nagkagirian na, tatakbo na sila dun. Naandun ang kayamanan nila. Iyan po, kaya humihirap po ang Pilipinas. Opo. Kahit na marami pa nag-a-abroad na dollar ang ipinapadala sa Pilipinas, ay napupunta nga dyan sa mga politiko na ganyan eh. Billion po ang kinukulimbat niyan. At yan na nga, pambayad ng attorney kay Kaufman, hindi ba? Lugi po ang Pilipinas. Kaya nga ang sabi dito ay, but instead, expose them. Yan lang po ang paraan para masawata yan. I-expose natin sila. Pero nga ay mag-ingat din tayo kasi baka balikan tayo eh, hindi ba? Mag-ingat tayo kasi pwede tayong ipapatay, pwede tayong gantihan na ipasara yung mga business natin o kung ano man yan, mga tinatangkilik natin, gigipitin naman nila, ganun lang po yan eh. Pero in the end, ay may reward po yan na nanggagaling sa Panginoon. Kasi nga palatuntunan po ng Panginoon ito eh. Advice po yan eh. Ano ang advice? Take no part, sabi nga, in the unfruitful works of darkness. But instead, expose them. Yan po ang pinaka-epektibo na panlaban natin sa mga korap. Ngayon ay ito, susog lang ito, itinaas ko na po, ayan, susog ito eh. Supporting verse po ito. Bakit i-expose natin sila? Kasi nga ayaw nilang humarap sa impeachment trial. Bakit i-expose natin sila? Kasi nga ayaw nilang humarap sa liwanag, hindi ba? Takot sila sa liwanag. Ayan po nakasulat sa Biblia. Kaya nga, paulit-ulit na lang po ako dito. Ito, basahin ko na, John 3, verse 19 hanggang 21. And this is the verdict. Sabi po ni Jesus Christ yan. Si Jesus Christ po ang nagsalita dito. And this is the verdict. Light has come into the world, but people love darkness instead of light because their deeds were evil. Ayan po, hindi ba? Yung mga sumasama dyan, malamang nabiyayaan din yan. O malamang mga bayad yan. Yan sila Marcolita. Mga bayad yan. Aywan ko lang kung pinaburan pa ng China yan. Kaya nanalo, hindi ba? Baka dinaya lang yan eh. Paano mananalo yan na 93% ng Pilipinas o ng mga Pilipino ayaw sa China? Ay
sinusuportahan ni Marcolita ang China, hindi ba? Oh, paano mananalo yan? Kanina lang po, nabasa ko sa isang comment, paano manalo ito si Marcolita, sabi nila. Oh, na maka-China yan. Ay, yun na nga eh. Hanggang hindi natin ayusin po yan, ang bibilang ng boto ay artificial intelligence, yung machine, hanggang hindi maayos yan, palagay ko parating ganyan ang mga senador natin, mga walang kwenta. Hindi nyo ba napansin ang mga senador natin ngayon? Oh, dahil nga ang bumibilang ng boto ay electronic. Oh, yung BCM daw ay pero kaya nila naman dayain ang BCM eh. Oh. Kaya nilang dayain. Whereas kung mano-mano ang pagboto, mahihirapan sila. Kailangan nila ang 100,000 na guns sa presinto, bawat presinto. Kailangan nila para guluhin nila yan. Mahihirapan sila. Guguluhin nila yung presinto. 100,000 na presinto. Guguluhin nila yan. Oh. Saan sila kukuha ng mga guns? At saka isa pa, sa isang presinto kung minsan may mga matitigas na tao dyan, hindi natatakot sa guns yan. Kasi kung minsan sila ang guns dyan eh. Oh. Ayan po kaya ibalik na lang natin sa mano-mano o manual. Everyone who does evil hates the light. Ayan po, hindi ba? Kaya nga ayaw nila ng impeachment eh. Ayaw nilang ipagpatuloy kasi nga madidiscover sila eh. Mai-expose sila. And will not come to light or will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. Ayan po, takot na takot sila ma-expose. Ay simpre ay hahanapin eh. Saan nila ibinigay ang pira eh. Oh, at sino ba itong Mary Grisiatos na ito, hindi ba? Ay mai-expose po eh. At saka ang talagang kinatatakutan yan, yung 2016 na in-expose ni Trillanes na sila ay may bank account sila, dalawa sila ni Duterte, yung presidente at saka si Sara, na tumatanggap sila ng 50 million galing sa drug lord. Oh, yan ang kinatatakutan nila. Kasi kung na-expose yan, ay kung i-acquit pa yan ni Bato de la Rosa, ay iwan ko na lang, hindi ba? Kung na-expose po yan, ay iwan ko lang. Ay bahala na sila. Pero may Diyos po eh. Basta ang trabaho natin, nagampanan natin, i-expose sila. Hindi ba? Bahala na ang Diyos sa kanila. Yan po yan ang nilalakad ko po dito. But whoever lives by the truth comes into the light. Ayan po. Kung sino yung nabubuhay sa katotohanan, comes into the light, ay pumupunta sa liwanag yan. So that it may be seen plainly. Hindi ba? Plainly. Hayagan, hindi ba? Para makita yung ginagawa niya. That they may have that what they have done. Ayan po. Yung mga gumagawa ng kabutihan o yung nasa side ng truth ay gusto talaga sa liwanag eh. Hindi ba? Para makita ng mga tao ang ginagawa nila plainly. Hindi ba? Oh. Sinong aangal dyan sa sinabi ni Jesus Christ? Wala naman eh. Kaya ayaw nilang lumabas yan. Kaya dinidribble nila o dinidili nila at gayong nga ay ito si Bato de la Rosa ay gagawa ng resolution na i-dismiss siya. Yung aywan ko lang kung common sense lang po yan eh. Proposal lang po yan. Ano ang ilalaban ng isang proposal sa isang konstitusyon? Mag-isip-isip naman kayo. Hindi ba? Walang laban yan. Ay, ayaw ng pirmahan eh. Sinong pipirma dyan? Gagawa ng resolution. Resolution lang po yan. Sa bagay, kung yan, gagawin nilang batas yan. Ay, pero nga, ay may saligang, tayo po ay may saligang batas. Lahat ng batas, i-screen doon.
Kung pwede yan, ay i-reject yan kasi nga labag sa saligang batas. Fundamental law kasi ang konstitusyon eh. O yun ang basihan ng lahat ng batas. Kung gagawa sila ng batas, yung resolution mo yan, gagawin nilang batas yan, i-reject yan. Bakit? Ay labag nga dun sa konstitusyon eh. Oh, palagay ko naman ay naintindihan na, hindi ba? Ako po ay ginagamit ko na po ang mababa na pananalita para maintindihan po ng mga tao. At yan po ang gusto ko dito. At dinadalahin ko po, bago po ako mag-umpisa, na sana tayo ay kaluguran ng Diyos, nabigyan niya tayo ng wisdom sa ating pakikinig po, ano? At muli mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.